Habang busy sa pagluluto si Tita Christine, sinamahan siya ni Jane at nakikipfeeling close. Ako naman ay kasama si Tito Winston at Anthony. Nakikinig lang ako sa usapan ng mag-ama. Paminsan-minsan ay isinasali nila ako sa usapan nila. After makapag-prepare si Tita Christine ay kumain na kami. Iba pa rin ang trato sa akin ni Jane. Kapag nagtatama ang aming paningin ay iniirapan niya ako. Siyempre magpapatalo naman ba ako? Kung maldita siya ay mas lalo naman ako. Hindi ako lumaki para maging weak. Sinubok na ako ng panahon at masasabi ko na kaya kong harapin ang lahat. Finally, ipinakilala mo na sa amin ito si Chloe. Anthony, bala ko sana napuntahan ko sa company dahil halos ayaw mo na umuwi dito. Sabi ni Tita Christine. Saglit ako sinulipan ni Anthony at sinagot ang ina. Mom, I'm still busy in my work and besides, hindi ko habang buhay may tatago sa iyo si Chloe. Bala ko na rin sana ipakilala sa inyo ni Dad si Chloe. Marami lang talaga ako inaasikaso. Sagot ni Anthony. Tumango-tango si Tita Christine. Sa akin naman nabaling ang atensyon niya. Chloe, pwede bang malaman kung anong klaseng pamilyang meron ka? May hinahong tanong ni Tita. Nagkatinginan kami ni Anthony. Sinanyasan niya ako na sagutin ko. Bumuntong hininga muna ako bago sumagot. Broken family po ang pamilyang meron ako. Bata pa lang iniwan na kami ng tatay at sumama sa ibang babae. So ngayon wala na kaming balita pa sa ama namin. May isa akong kapatid at ang nanay ko. Nagtitinda ng lutong ulam. Malungkot kong sabi. Pinagmasdan ko si Tita Christine at awa ang makikita sa kanya. Lahat kami napatingin kay Jane na sobrang makatawa. Ibang klase talagang babaeng ito. Nakuha pang tumawa sa misfortune ng isang tao. Sa hiya ni Jane dahil siya lang naman ang natawang mag-isa, ay huminto na rin siya at nagbaba ng tingin. Mahiya din palang babaeng ito. Muli akong hinarap ni Tita Christine. Naku, Iha, I'm sorry. Siguro, sobrang hirap para sa inyo ng pamilya mo na lumaki na walang ama. Anya, ngumiti ako kay Tita para ipakita na okay lang sa akin. Okay lang po. Natanggap na namin ng pamilya ko na hindi na kami babalikan pa ni tatay. Oh, I forgot. You're an Amaras, right? Tanong ni Tita. Marahan akong tumango. Yes po. Bumaling si Tita Christine kay Jane. Are you two related? Takang tanong niya. Agad akong umiling. Tumutol din si Jane. We're not related, Tita. Kilala niyo ang parents ko, never nagkaroon si Dad na ibang pamilya bukod sa amin. At saka kasal ang parents ko. Anyat parang nandidiri habang pinagmamasdan ako. Are you sure, Iha? Dagdag pang tanong ni Tita. Yes, Tita. Hindi ko na naisip na magkaroon ng connection sa babaeng iyan. Anya kay Tita. Mas talo naman ako. Saad ko sa isip ko. Hindi ba na ni Tita Christine ang usapan? Hanggang sa tungkol na sa amin ang mga tinanong niya. At a young age, you're already working for your family, Iha. Paano mo yun nagagawa? Kung ako iyon, baka matagal na ako sumuko. Ang swerte ng pamilya mo. Puri sa akin ni Tita. Nahiya naman ako. Naramdaman ko ang init ng palad ni Anthony sa kamay ko na nakapatong sa table. That's the reason why I chose Chloe, Mom. Not just because she's pretty. She's strong and her first priority ay ang pamilya niya. Kaya nga nung una ko siyang nakita, it was love at first sight. I fall in her sweet smile and she's so hardworking even if she's tired. Lagi niya ipinapakita na okay siya kahit na hindi. Seryoso si Anthony habang sinasabi iyon. Hindi ko maiaalis ang tingin sa kanya. Mas lalo ko nalulunod sa pagmamahal na tanging si Anthony lang ang nakakapagparamdam sa akin. Kinilig sa Tita Christine at nagawa pang hampasin sa Tito Winston. Ang asawa naman niya ay may ngiti sa labing napapailing. Nakakahiya talaga. Baka kasimpulan na ng kamatis ang buong mukha ko. Ito kasing si Anthony, hindi matapos ang araw na ito na wala siyang nasasabing nakapagpapatibok ng puso ko. Sa sobrang mabulaklakin niyang magsalita ay nahuhulog ako sa kanya. Mabuti sana kung sasaluhin niya ako. Biglang nanariwa sa isip ko ang tanong ni Anthony. May chance nga ba kami na pagbibigyan ko siya? Next time, Iha, ipakilala mo sa amin ang mother mo at ang kapatid mo. We want to meet them. Excited na sabi ni Tita. Ngumiti ako kay Tita Christine. Sure, Tita. Kapag wala ng pasok yung kapatid ko. Ang sarap sa feeling na tanggap ka ng taong akala ko ay katulad ng ibang mayayaman na sobrang taas ng tingin sa sarili. Ibang pamilya, Melendez. Hindi sila yung tipo ng pamilya na kaya mambaba ng tao, unlike nitong si Jane. Hindi na ako magtataka na kaugaling niya ang pamilya meron siya. Hindi umimik si Jane pero ramdam ko na sobrang inis na niya. Itsura pa lang niya ay madali ko nang mabasa. Masyado niya ipinapahalata na inggitera siya. Parang gusto ko isupalpal sa pagmumukha niya na tanggap ako ng pamilya ni Anthony.
Pagkatapos ng dinner ay umalis na si Jane. Hindi na nga niya nakuha magpaalam sa mag-asawa. Yumakap sa akin si Tita Christine. I hope, Iha, na nag-enjoy ka. It's your first time to meet and magaan ang loob ko sa'yo. Thank you, Tita. Ganun din po ako sa inyo ni Tito Winston. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Hinaplas na Tita Christine ang pisngi ko at para siyang naluluha. I'm sorry, Iha. It's tears of joy. I always wanted to have a daughter at hindi kami nabiyayaan ng asawa ko. Tapos itong sa Anthony, o sino-sinong babae ang pinakikilala sa amin. Mabuti na lang at this time ay tamang babae na ang iniharap niya sa amin ng daddy niya. Tumingala ako para matingnan sa Anthony. Naiiling pero may ngiti pa rin sa labi sa Anthony. Enough, Mom. Ihatid ko na si Chloe. Anya sa ina. Muli ay umakap ako kay tita at sumunod si Tito Winston. Bago kami umalis ay may binulong sa akin sa tita. Kumunot pa ang noo ni Anthony sa ginawa ng mommy niya. Natawa ako at tumango. Kumuhay ako sa mag-asawa. Pagkasakay ng kotse ay hindi ko mapigilan ang sarili. Ang bait ng parents mo, Anthony. Akala ko nga nung una ay baka tutuloy sila sa relasyon natin. Expected ko na baka palayasin pa nila ako. Pero hindi ganoon ang parents mo. Sobrang bait nila. Puri ko. Si Anthony naman ay natawa. Hinarap niya ako. I told you, kung sino ang babaeng mahal ko, wala naman silang magagawa pa. I choose you and no one have the right to question my decision. Sa kaibang parents ko. Mabubuti talaga silang tao. Wala silang pakalam kung anong klaseng buhay ang meron ka. Basta makita lang nila kung saan ako masaya, suportado sila sa akin. Tama si Mom. This time nakita ko na ang para sa akin. Anya, umayos ako ng upo. Feeling ko lahat ng sinasabi ni Anthony ay totoo. Ano ba talaga? Nagpapanggap pa rin ba kami o hindi? Parang hindi na kasi. Ay, ang gulo. Pagkarating namin sa bahay ay hindi ko na pinababa sa Anthony. Nagpaalam na ako sa kanya. Nagulat ako nang bigla niya akong hilahin papunta sa kanya. Humalik siya sa pisngi ko. Nakaramdam ako ng kilig dahil sa ginawa niya. Ipinakita niya sa akin ang pamatay niyang ngiti. Agad ako umiwas ng tingin. Thank you sa paghatid. Mag-iingat ka. Sabi ko sa kanya. Yes, ma'am. Sagot niya at nagsalute pa. Natawa ako sa kanya, tuluyan na bumaba ng kotse. Hinantay ko makaalis sa Anthony bago ako pumasok sa loob. Napatigil ako sa taong tumawag sa akin. Ngumisi si Jane nang papalapit na sa akin. Anong ginagawa niyo dito? Finally, magagawa ko ng gusto ko sa'yo. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Mga agaw ka. Anya at galit itong lumapit sa akin. Sinabunutan niya ako. Hindi agad ako nakareact sa ginagawa niya. Jane, bitiwan mo ko! Sagaw ko sa kanya. Gigil niyang hinawakan ang mukha ko. Parang bumabao ng kuko niya sa magkabila kong pisngi. Matuto kang lumugal. Hindi kumpara kay Anthony. Anya't binitawan ako. Di pa ako nakakahuma sa ginawa niyang pagsabunot sa akin ng sampalin niya ako. Napasa po ako sa pisngi ko sa hapdindala ng pagsampal niya sa akin. Kahit nanghihinay tumayo ako at hinarap siya. Kasalanan ko ba na kung minahal ni Anthony? Bakit ba hindi mo matanggap na akong girlfriend niya? Galit kong sabi. Parang baliw na tumawa si Jane. Ikaw? Mahal ni Anthony? Akala mo ba hindi ko alam na fake girlfriend ka lang niya? Tingin mo sa akin, tanga? Kung may balak na makapagrelasyon sa Anthony, bakit pa siya hahanap ng isang katulad mo? Mahirap ka na nga at mukha ka pang pera. Inutusan ka siguro ng magulang mo na humanap ng maperang lalaki, ano? Napapatulan ka? Panginsulto niya sa akin. Hindi na ako nakapagpigil pati sinampal sa magkabilang pisngi si Jane. Wala siyang karapatan na idamay si nanay o ang pamilya ko. Hindi niya alam ang pinagdaanan ng pamilya ko para insultuhin niya ng ganito. Wala kang karapatan na idamay ang pamilya ko. Kung galit ka sa akin dahil girlfriend ako ng kaibigan mo, sa kanya ka magwala at hindi sa akin. Wala akong panahon sa kabaluan mo, Jane. Galit ko sigaw sa kanya. Ayaw talaga niyang magpatalo sa akin. It was your fault. Simula na dumating ka, hindi niya ako mabigyan ng atensyon. Kahit na ako nandyan lagi para sa kanya. Hindi pa din iyon sapat. At kailangan pa niyang patulan ka. Sasabunutan niya sana ako nang mahawakan ko magkabila niyang kamay. Sinipa ko siya dahilan para matumba si Jane. Wala akong awang ipinakita sa kanya. Walang pwedeng manakit sa akin dahil lalaban ako kahit sino pa sila. Tumigil ka na. Kahit anong gawin mo, sa Anthony pa rin na masusunod. Kaya sorry, hindi ako papayag na guluhin mo kami dahil lang sa nagsasalas ka sa akin. May chance ka na iparamdam sa kanya na gusto mo siya. Hindi ko nakasalanan kung sa akin niya nahanap ang pagmamahal na matagal niya ng gusto.
na kahit sino babae sa paligid niya hindi niya naramdaman at mas lalo na sa'yo. Pagdidiin ko sa bawat salitang sinabi ko, hindi pa rin tumigil si Jane. Kung noon nagawa kong paghiwalayin si Anthony at ang babaeng nakarelasyon niya, ikaw ba kaya? Walang espesyal sa'yo. Kaya kayang-kaya kong sirain ang buhay mo. Umangat ang isang kamay ni Jane at akmang sasaktan ako. Hinihintay kong pagdapo ng kamay niya sa akin. Ilang segundo na pero walang nangyari. Tumingala ako at nang mapagtanto na sinalo ni Anthony ang kamay ni Jane. Nalaki ang mata ko. Bakit? Bakit siya nandito? Akala ko ba'y umalis na siya? Umayos ako ng tayo. Napatiimbagang si Anthony at halata sa kanyang gwapo mukha na galit siya sa kaharap. Anthony, nautal niya sabi sa bagong dating. Kung nakakapatay lang ang masamang tingin, malamang ay nakabulagta na si Jane. Marahas na binitawan ni Anthony ang kamay ni Jane. Lumapit sa akin sa Anthony at inalalayan ako. Tinalikuran namin si Jane. Bakit siya pa, Anthony? Nangako ka sa akin, di ba? Bakit bigla kang nagbago? Napatigil kami sa paglakad ni Anthony. Rinig ko ang pagkawala ng buntong hininga ni Anthony at hindi niya nilingon si Jane. Lagi mo na lang ako sinasaktan. Dagdag pa ni Jane. Umiiyak na siya ngayon. Tumitig ako kay Anthony. Wala akong nakikitang emosyon mula sa kanya. Muli kami nagpatuloy sa paglakad. Hindi na namin pinansin pa si Jane. Pagpasok ko sa loob ng bahay, inalayan ako ni Anthony sa pag-upo. Kinuhanan niya ako ng isang basong tubig. Tumabi sa akin sa Anthony. Hinawakan niya magkabilang kamay ko. I'm sorry, Chloe. I didn't know nasasaktan ka ni Jane. Wala akong ideya na siya pala ang dahilan kaya nakikipag-iwalay sa akin ng mga ex-girlfriends ko. Hindi ko alam na ganito na pala kalala ang lahat. Kung sana'y nalaman ko na mas maaga. Nailayo ko na siya sa'yo. Nagawa ka pa niya saktan. Nakikita ko kay Anthony ang labis na pagsisisi. Pinasal ko ang kamay ni Anthony dahilan para mapatingin siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Anthony, ayos lang sa akin. At saka tinulungan mo kaya ako. Hindi naman ako magpapatalo sa kanya kahit anong gawin niya sa akin. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Marahan tumango si Anthony. Sinabi ko kay Anthony na huwag na mag-isip pa. Alam na namin ang ugaling meron si Jane ngayon. Depende na lang kay Anthony kung ano na ang sunod niyang gagawin. Naniniwala ko na hindi palalampasin ni Anthony ang ginawa niyang pananakit sa akin, pati na rin ang panggugulo niya sa amin. Papunta na ako sa company building. Tumawag sa akin sa Anthony at gusto niya akong makita. Nalaman ko mula sa kanya na kinausap niya si Jane para ipaliwanag ang relasyon namin. Naikwento sa akin ni Anthony na matagal na sila magkaibigan ni Jane. Magkababata sila at hindi na mapaghiwalay. Habang lumilipas ang araw ay parang nagiging possessive na sa kanya si Jane dahilan para maisip ni Anthony na maghanap ng magiging fake girlfriend niya. Noon pa lang ay binabalaan na si Anthony ng mga ex-girlfriends niya tungkol kay Jane. Iba ang trato ni Jane kay Anthony, hindi bilang kaibigan kundi bilang higit doon. Nalaman ko rin mula kay Anthony na nangako si Anthony kay Jane na hindi siya mawawala. Nagawa niya iyon dahil madalas maging tampulan ng tukso si Jane na kabit lang ang mother niya. Lumaki si Jane na laging napapaaway at si Anthony ang takbuhan niya. Mahirap para kay Jane na tanggapin na maraming magbabago sa kanila ni Anthony kapag nakipagrelasyon si Anthony sa katulad ko. Iba na ang priorities ni Anthony at hindi na siya kahit kailan mabibigyan ng atensyon ni Anthony. Kaya pala ginawa ni Jane ang lahat para walang tumagal na karelasyon ni Anthony. Siya lang pala ang may kasalanan. Nakita ko sa Anthony na papalabas ng company building. Tinawag ko siya dahilan para mapatingin siya sa akin. Ngumiti ako sa kanya na may biglang humintong van sa harap ko. May 3 lalaki ang lumabas at tinakpan ako ng panyo. Nagpupumiglas ako sa kanya. Ang huling natandaan ko ay si Anthony nagmamadaling lumapit sa amin. Malakas niya isinigaw ang pangalan ko. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari sa akin. Nagising ako na may kasamang 2 lalaki. Nakapormal pa ang suot ng isa. Natatakot ako sa posible nilang gawin. Bakit niyo ako dinukot? Anong gagawin niyo sa akin? Galit kong ani sa kanila. Sumagot ang lalaki na sa kaliwa ko. Nagpakilala siya bilang secretary ni Mr. D. Amores. Naguguluhan ako sa nangyayari. Mr. D. Amores? Wala akong kilalang tao na may atraso ako sa kanya. May ipinabibigay sa Mr. Amores. May iniabot siyang tseke. Agad ko iyong kinuha. Nanlaki ang mata ko na nagkakahalaga lang naman iyon na 1,000,000. Para saan to? Takang tanong ko. Ang gusto ni Mr. Amores, layuan mo si Anthony Melendez.
Parang tumigil ang mundo ko nang banggitin niya ang pangalan ni Anthony. Ibig sabihin ba nito na ang ama ni Jane ang may pakana ng pagkidnap sa akin? Galit kong hinarap ang lalaki. Pinunit ko sa harap niya ang tseke. Tinapon ko sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera. Pagkasabi sa boss mo na hindi niya na ulit gagawin ito. Dahil sisiguraduhin ko na masasira sa Jane sa pamilya Melandas. Galit ko sa Ada. Halos manlisik ang mata ko sa galit na nararamdaman. Talagang sinuportahan pa si Jane ng tatay niya. Pareho silang baliw. Nang wala silang nakuha sa akin, wala din kasunduan na nangyari. Pinakawalan din nila ako. Pagkababa ko ng van ay halos sumabog ng puso ko sa sobrang kaba. Akala ko ay kung ano na mangyayari sa akin. Mabuti na lang at ganoon lang. Hindi ko kakayanin kung may mangyari masama sa akin dahil kailangan pa ako ng pamilya ko. Iniisip ko si Anthony. Sigurado nag-aalala na siya sa akin. Inopen ko ang phone. Sunod-sunod na calls and messages ang naging galing kay Anthony. Tinawagan ko siya at agad din niyang sinagot. Hindi ko mapigilan ang mapaiyak. Anthony, sunduin mo ako please. Umatungal na ako ng iyak. Where are you? Tell me, Chloe. Pupuntahan kita. Halata sa boss niya ang labis na pag-aalala. Sinabi ko ang location ko. Ibinaba ko na ang tawag at naghintay lang ako ng ilang minuto bago dumating si Anthony. Umaba siya sa car at ganoon na lang ang pag-aalala niya sa akin. Maigpit niya akong niyakap. Umiiyak ako sa bisig niya. Iniharap niya ako sa kanya. Masuyo niyang pinunasan ang luha sa magkabila kong pisngi. May ginawa ba silang masama sa'yo? Agad akong umiling. Muli akong napayakap kay Anthony. Inalalayan niya ako papunta sa kotse. Hindi matigil ang luha ko sa pagtulo. Binigyan niya ako ng tissue. Kilala mo ba kung sino dumukot sa'yo? Tanong niya. Hinarap niya ako sa kanya. Chloe, kung sino man ang may pakana ng pagdukot sa'yo, I promise, magbabayad sila. Napatiimbagang si Anthony sa galit. Parang gusto niyang sugurin ang may kagagawa ng pandurukot sa akin. Huwag na, Anthony. Wala naman silang masamang ginawa sa akin. Mahina akong sabi. Natigilan si Anthony. Anthony, siguro itigil na natin ito. Sabi ko habang nakatitig sa mga mata niya. Agad na naalarma si Anthony. Why? May ginawa ba akong mali? Anya, I shook my head. Hindi na dapat ako pumahig na maging fake girlfriend mo. At tama si Jane. Hindi akong nababagay sa'yo. Nagbaba ako ng tingin. Hindi ko kayang salubungin ang pagkakatitig sa akin ni Anthony. Nakapagdesisyon na ako. Gusto ko nang putulin ang relasyong meron kami. Total puro pagpapanggap lang naman ang lahat. Ngayon, na-realize ko na dapat umpisa pa lang ay hindi na ako pumayag. Kung ganito lang din na marami akong mararanasan na masasama dahil lang kay Anthony. Hindi ko ina-expect na kailangan pa akong bantaan para lang lumayo kay Anthony. Sigurado ako na hindi ako titigilan ng pamilya ni Jane. Hindi ako natatakot na mamatay. Mas natatakot ako na baka madamay ang pamilya ko na in the first place, hindi na sana madamay pa. Chloe, hindi ako papayag. Nang sabihin iyon ni Anthony, napatingin ako sa kanya. Bakit? Takang tanong ko. Hinawakan niya magkabila kong kamay. I'm sorry. I know I'm the reason why they kidnapped you. And I'm sorry but I can't let you go. Ngayon pa, na nakuha na kita. Anya sa akin. Naguguluhan na ako kay Anthony. Huwag na tayo maglukuhan pa, Anthony. Tapusin na natin ito. Dahil habang lumilipas ang araw na kasama kita, mas lalo ako nahuhulog sa'yo. Sabi ko't naluha. Wala na ding saysay pa na itago ko ang totoong nararamdaman ko. Mas mabuti na yung sabihin ko kay Anthony. Napangiti si Anthony. Ano ba nangyayari sa kanya? Parang masaya pa siya sa sinabi ko. Masaya kong malaman na pareho tayo ng nararamdaman, Chloe. Napamaang ako sa kanya. Ano ba sinasabi nito? Hindi ko naniniwala sa kanya at baka nakikipaglokohan pa siya sa akin. Umayos kang, Anthony. Naguguluhan na ako sa'yo. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Kulang na lang ay sabunutan ko ang sarili. Na-stress na ako dahil sa kanya. Inaplos niya ang pisngi ko. Lumapit sa akin sa Anthony at ngumiti. Chloe, nung una kitang nakita, nagustuhan na kita. Yung fake relationship na sinasabi ko, it's because I want to be close to you. Gusto ko na mahulog ka sa akin kaya sobrang saya ko na pumayag ka kasi may chance na ako na mahalin ka. At ngayon na pareho na tayo ng nararamdaman. Let's make it official. Wala nang pagpapanggap pa dahil
Totoo na itong nararamdaman natin sa isa't isa. Mahaba niyang pahayag. Hindi ko maiwasan ng maluha. Mahal mo na ako? Mahina ko sabi. Tumango sa Anthony at masuyo kong hinalikan sa labi. Tumulo ang luha ko sa labis na sayang nararamdaman. Humiwalay na ako kay Anthony. Pareho kaming ngumiti sa isa't isa. Paano kung malaman nila Tita Christine na nagsimula tayo bilang fake relationship? Binayaran mo lang ako para maging fake girlfriend mo. Inaalala ko ang pamilya ni Anthony. Kung makarating sa kanila na pinagpanggap ako ni Anthony sa kanila, baka mag-iba ang tingin nila sa akin. Natatakot ako na baka hindi na nila ako pagkatiwalaan. Hinawakan ni Anthony ang pisngi ko. Tumingala ako para makipagsabayan ng titigan sa kanya. Don't worry, Chloe. I already explained everything to my family. Alam na nilang inalok kita na maging fake girlfriend ko para iharap sa kanila. Matagal ko na sinabi kay Mom na may nagugustuhan na akong babae and it was you. Mom advised me to court you and so I did. Yun lang, sa paraan na akala mo'y kunwari lang ang ginagawa ko, lahat para sa'yo. Alam mo, Chloe, mahal kita kaya sana hindi na sumagi sa isip mo na makipagwalay sa akin dahil lang kay Jane. I promise that no one will ever separate us. Madamdaming sabi ni Anthony. Sobrang saya ko. Akala ko yung one-sided love lang ito. Yun pala ay plano na ni Anthony ang lahat sa umpisa. Chloe Amores, will you be my girlfriend? Masuyo niyang tanong sa akin. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Ngumiti ako kay Anthony at sumagot. Yes, Anthony. Masaya kong tugon. Yumakap ako kay Anthony at pareho kaming naluluha sa magandang kaganapan sa buhay namin. Pag-uwi ko sa bahay, gusto kong aminin kay nanay ang totoo. Oras na para malaman nila, lalo na ngayon na official na kami ni Anthony. Wala na akong dapat pang ilihim sa pamilya ko. Magkahawak kamay kami ni Anthony na pumasok sa loob ng bahay. Masaya kaming sinalubong ni nanay at ni Karen. Nay, may aaminin po kami ni Anthony. Sabi ko, naupo ang pamilya ko habang nagtataka ang tingin sa amin. Sinuliapan ko si Anthony at binigyan ako ng hudyat para simulan. Patawarin mo ako, Nay. Ang totoo po, nung una nagpapanggap lang kami may relasyon ni Anthony. Panimula ko. Nalaki ang mga mata nila sa ibinulgar ko. Ano ba sinasabi mo, anak? Kala ko may boyfriend mo itong si Anthony. Tinulungan ako ni Anthony na magpaliwanag. Ako pong may kasalanan. Naging unfair ako kay Chloe at sa kagustuhan ko na maging akin siya. Nilapitan ko siya para alukin na maging fake girlfriend ko kapalit ng serbisyo niya. Babayaran ko ho siya. Ngayon na inamin na sa akin ni Chloe na mahal na niya ako. Tinapos ko na din ho ang kasunduan. Ngayon, official in a relationship na po kami. Wala nang pagpapanggap. Paliwanag ni Anthony. Tumango si nanay. Naintindihan na niya ang sitwasyon namin. Naintindihan ko ang bawat rason niyo pero masama pa rin naglihim kayo sa amin. Wala na akong magagawa dahil mahal niyo na isa't isa. Ikaw ba, Anthony? Mahal mo ba talaga itong anak ko? Hinarap ko sa Anthony. Ngumiti siya sa akin bilang assurance. Walang alilangan niyang sinagot si nanay. Opo, mahal ko po si Chloe. Sagot niya. Natuwa si nanay sa sagot ni Anthony at ganoon din ang kapatid ko. Ayoko nang maulit ito, Chloe at Anthony. Gusto ko kayong pagalitan pero wala na ding say-say pa dahil sabi niyo ngayon nagmamahalan na kayo. Hindi man naging maganda ang rason kung paano kayo nagsimula. At least ngayon ay alam niyo sa sarili niyo na kapag may ginawa kayong hindi maganda, ay iba ang magiging kalalabasan ng lahat. Naglihim kayo sa amin pero kahit na ganoon, ay narealize niyo sa mga sarili niyo na walang magandang mangyayari kapag pinagbumukhan yung tanga mga tao sa paligid niyo. Mahabang paayag ni nanay. Sumangayon ako sa sinabi ni nanay. Sorry po, Nay. Hindi na mauulit. Paghingi ko ng paumanhin. Matapos ang pag-uusap namin ng pamilya ko, hinatid ko na sa labas ng bahay si Anthony para makapagpahinga na din siya. Lumingon sa akin si Anthony at naglalambing na niyakap ako. Umalik pa siya sa gilid ng noo ko. Mag-iingat ka. Sabi ko, itinuro ni Anthony ang pisngi. Natatawa akong dumukwang para humalik sa kanya. Biglang humarap si Anthony dahilan para lumanding sa labi niya ang paghalik ko. Nahampas ko si Anthony dahil sa hiya. Natawa siya sa naging reaksyon ko. Good night. Dream of me. He said with looking at me intently.
I nodded and he was ready to leave. Kumaway ako kay Anthony. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay hindi pa natutulog si nanay. "O nay, bakit gising ka pa?" Tanong ko. "May dapat ba akong malaman, anak?" Kumunot ang noo ko sa tanong ni nanay. "Anong klaseng tanong niya, nay? Di ba nasabi ko na lahat sa inyo? Wala na akong dapat na ilihim." Nagpakawala ng buntong hininga si nanay. Bago umalis si Anthony, sinabi niya sa akin na nangyaring masama sa'yo. "Kilala mo ba kung sinong kumidnap sa'yo, Chloe?" Nagbaba ako ng tingin. "Pasensya na, nay. Ayoko na sana nasabihin sa'yo dahil siguradong mag-aalala ka lang sa akin." Nagpakilala yung mga lalaking dumukot sa akin at ang nag-uutos sa kanila, si Mr. De Amores. Sabi ko, nakita ko si nanay na halos hindi na kumukurap. "Ano sabi mo, Chloe? Ulitin mo nga." Pag-uulit ni nanay sa sinabi ko, "Si Mr. D. Amores, nay. Yung tatay ni Jane Amores, na kaibigan ni Anthony." Sagot ko. Parang nanghina si nanay at nawala ng balance. Agad ako lumapit sa kanya at inalalayan siya. "Nay, kilala mo ba si Mr. D. Amores?" Tanong ko. Agad na umiling si nanay. "Mabuti pa na magpahinga ka na, Chloe. Ayos na ko." Tila parang naging malamig si nanay. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Yung tipo na parang gusto niyang pumatay sa mga oras na ito. "Huwag mo na pong isipin na nangyari sa akin, nay. Hindi ako pumayag na lumayo kay Anthony kapalit ng malaking halaga. Tsaka walang pwedeng manakit sa akin. Wala naman silang ginawang masama sa akin o sinaktan ako." Hindi na nagsalita pa si nanay kaya iniwanan ko na siya. Nagpunta ako sa kwarto namin ni Karen. Mahimbing na ang tulog ng kapatid ko. Biglang sumagi sa isip ko si Anthony. Kinikilig ako dahil official in a relationship na kami. Sana lang wala nang makasira pa sa amin, kahit na ang kaibigan niyang si Jane. After 4 months being together, masasabi ko na sobrang saya ko kay Anthony. He always makes me happy. He's so caring and always thinking about me, also my family. Hindi na bago si nanay at Karen kay Anthony. Mas close pa nga nila si Anthony kesa sa akin. Kulang na lang magtampo ko dahil hindi na nila ako pinapansin. Kahit na ganoon masaya ako natanggap nila ang boyfriend ko. Pati na rin ang pamilya ni Anthony malapit na rin sa akin. Kung tutuusin parang nagkapalit kami ng posisyon ni Anthony sa bawat pamilya namin. Kada bibisita kami sa pamilya niya, ako ay laging inaasikaso ni Tita Christine. Pati si Tito Winston ay laging inaasar si Anthony. Tinatawanan namin sa Anthony kapag para siyang bata kung magtampo sa sarili niyang pamilya. Habang lumilipas ang araw ay mas lalo naming minamahal ni Anthony ang isa't isa. Palagi siyang tumatawag at text para kumustahin ako. Hatid sundo niya ako kada lalabas o kasama ko siya sa company. Binala ko na rin na maghanap ng work dahil nakakahiya kay Anthony lalo na't tapos na din ang fake relationship na dahilan kung bakit ako nagtatrabaho para sa kanya. Nakakahiya na rin na siya na halos sa nagbibigay ng pera sa pamilya ko. Hindi ko na sana tatanggapin ang mga pera ibinibigay niya sa akin pero mapilit Hindi ko na siya makontra. Kaya habang may time ako ay naghahanap ako ng trabaho para may sarili akong kinikita na hindi galing sa bulsa ng boyfriend ko. Ayokong maging katawa-tawa sa maraming tao. Biruin mo na parang sugar daddy ko si Anthony dahil lahat ng kailangan ko o mga bagay na hindi ko kailangan na ibinibigay niya sa akin. Gusto kong maranasan ang simpleng relasyon, hindi yung magbibigay siya ng mga bagay na hindi naman kailangan. Masaya na ako kapag kasama ko siya. Yun ang palagi kong sinasabi sa kanya. Sobrang romantic na tao si Anthony. Lagi niya akong sinusurprise, kaya sobrang swerte ko na siya ang dumating sa buhay ko. Kung minsan nag-aaway din kami, nagkakaroon ng tampuhan, kahit na ganoon ay inaayos agad namin. Hindi na kailangan pa na palakihin. Sobrang understanding na tao ni Anthony. Siya na kung minsan ang nagpaparamdam sa akin na siya dapat ang lalaki na dapat ginagawa ang lahat sa taong mahal niya. Sa nakalipas na araw, wala na kaming balita kay Jane. Minsan ay nagkikita sila magkaibigan pero hanggang doon lang. Hindi na rin ang gulo pa sa amin si Jane at ang tatay niya na balak pa akong bayaran para lang layuan si Anthony. Kung iisipin, ginawa lang ng ama ni Jane ang sa tingin nila ay nakabubuti sa lahat. Gusto nila makitang masaya si Jane at yun ang lumayo ako kay Anthony. Maliman pero maswerte si Jane dahil may ama siya na lahat gagawin niya sa kanyang anak. Nakakaingit siya sa totoo lang. Kung kasama ba namin si tatay ay ganoon din ba ang gagawin niya sa aming pamilya niya? Siguro hindi. Kaya nga nawala na lang siya na parang bula sa pamilya namin Tanggap ko at ng pamilya ko na kahit kailan ay hindi na siya babalik.
Akala ko nga'y pare-pareho lang ang mga lalaki kaya natakot na ako makapagrelasyon. Maswerte ako dahil ang natagpuan kong lalaki ay mahal ako at tanggap ang estado ng buhay ko. Mahirap man kami, may tao pa rin handang magmahal sa isang katulad ko. Wala na akong hihilingin pa dahil natagpuan ko na ang lalaking sa tingin ko ay habang buhay ko nang mamahalin.